Thank you mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin. Kumusta po kayong lahat? For today's video, ang pag-uusapan natin yung mga naging tanong sa akin ng kaibon natin. Ang topic natin ngayon regarding doon sa naging past video natin. Ang tanong, pwede raw ba magbigay ng ambroxetil sa breeder na merong inakay? Mga kaibon, disclaimer lang po, ang isi-share ko dito ay base lamang ito sa kaalaman ko at karanasan ko sa pag-aalaga ng mga ibon. Sa tanong, kung pwede ba magbigay ng ambroxetil doon sa mga breeder na merong inakay, mga kaibon, pwede naman po mga kaibon. Halimbawa po, merong inakay yung breeder po ninyo, tapos nakita ninyo sa breeder ninyo na parang merong sinyales na merong sakit, pwede po kayong magbigay ng ambroxetil doon sa mga breeder po ninyo, basta po wag ninyong tatapangan kasi po gamot po yan mga kaibon. Halimbawa po, sa pagbigay ng ambroxetil doon sa breeder na merong sinyales na merong sakit, mas maganda wag naman po araw-araw. Halimbawa po, magbibigay kayo ng ambroxetil, gawin nyo pong 4 times a week. Magbigay kayo ng ambroxetil sa umaga, and then sa hapon naman dapat po vitamins na yung ibibigay ninyo. Tandaan po ninyo na wag po tatapangan dahil po gamot po ito. Yung breeder kasi natin, iinom po yan, and then maisusubo po yan doon sa mga naging inakay po nila. Kaya po wag natin masyadong tapangan ang pagbigay. Sa pagbigay dapat po halos kusang kumulay lang yung tubig, okay na po yan mga kaibon. And then magbibigay tayo ng konting payo. Kung yung breeder po ninyo wala naman sinyales na merong sakit, wag na po kayo magbigay. Vitamins na lang po ang ibigay po ninyo mga kaibon. Pero kung nakikita ninyo na merong sinyales na merong sakit yung alaga natin, saka tayo magbigay. Pero kung wala naman sinyales, wag na po tayong magbigay. Yan po ang unang tanong. Pangalawa, pwede raw ba magbigay ng ambroxetil sa breeder na merong itlog? Mga kaibon, halimbawa po, yung breeder ninyo merong sinyales na merong sakit, tapos meron silang itlog, magbigay po tayo ng ambroxetil. Mas maganda po sa pagbigay ng ambroxetil kung nangingitlog pa lang yung breeder natin, meron pang mga susunod na ilalabas na itlog, mas maganda kung magbibigay kayo ng ambroxetil Sabado at Linggo lang. Yung Lunes saka Biyernes, dapat po vitamins yung ibibigay natin. Pag Sabado at Linggo, saka tayo magbigay ng ambroxetil mga kaibon. Sa totoo lang mga kaibon, hindi po ako nagbibigay ng anumang klase ng gamot sa mga breeder ko na merong itlog mga kaibon. Kung nauobserbahan ko na parang merong sakit, ganyan po ang ginagawa ko. Nagbibigay ako ng ambroxetil Sabado at Linggo lang. Yung Lunes saka yung Biyernes, Lunes hanggang Biyernes, doon po ako nagbibigay ng vitamins araw-araw. Pagka Sabado at Linggo, saka po ako nagbibigay ng ambroxetil. Mapapayo ko lang din po, kung wala naman senyales na merong sakit yung alaga po ninyo, huwag po kayo magbibigay ng gamot. Sa experience ko kasi, nagbigay tayo ng ganyan na gamot, tapos nangingitlog yung breeder natin, yung mga sumunod na itlog, halos wala na pong nagiging laman. Infertile po ang nagiging resulta. Siguro dahil po sa epekto ng binibigay natin na gamot. So hindi po ako nagbibigay kung hindi naman talaga kailangan. Pero kung meron tayong sinyalis na nakikita, saka tayo magbibigay. Yun nga lang, Sabado at Linggo lang. Sa isang linggo, 2 beses lang po. So yan po mga kaibon, ang pangatlo. Pangalawa, sorry. Pangatlong tanong sa akin mga kaibon, paano daw ba malalaman kung merong sipon ang alaga nating ibon? Alam nyo mga kaibon, itong mga alaga natin, kung hindi talaga sobrang lala ng nakuha niyang sipon na sakit, hindi talaga yan lalabas doon sa pinakang ilong. Hindi nyo yan makikita na merong lumalabas doon na talagang tumutulo na sipon mga kaibon. Pero merong mga senyales kung bakit merong sipon na
yung alaga natin. Meron yung mga pinapakitang parang sintomas na makikita rin natin na yung alaga natin matamlay. Kapag po nakita ninyo yung alaga po ninyong ibon na laging basa, yung nagiging dumi, and then yung balahibo laging nakataas, tapos yung ulo laging nakatago sa likod, wala ring ganang kumain, yan na po ang isang sinyalis na merong sintomas ng sakit yung alaga natin. Ang ginagawa ko po para ma-confirm, talagang malaman natin na merong sipon na hindi nakakalabas yung alaga natin, hinuhuli ko po yan. Kapag hinuli ko kasi yung ibon, doon ko po tinitingnan yung mata. Makikita po ninyo yung mata ng alaga nating ibon kapag merong sintomas ng sipon, lagi po yan nagluluha. Kapag nagluluha yung mata mga kaibon, kapag lumala po yung pagluluha niyan, mamamaga yung mata, mauuwi na po yan sa tinatawag na one eye cold mga kaibon. Kapag nauwi na yan doon sa one eye cold, yun na po ang pinakang malala na sakit ng alaga natin. Yung one eye cold mga kaibon, parang nagiging sanhi rin yan. Kumbaga, sipon na hindi nakakalabas yung ganyan, nauuwi na lang sa dyan sa pagmaga ng mata, yung pagluluha, hanggang tuluyan ng manghina yung alaga nating ibon. Kapag hinuli po ninyo yung ibon tapos nagluluha yung mata, matamlay, laging nakataas yung balahibo, and then nakatago yung ulo sa likod, basa yung dumi, mas maganda ihiwalay nyo na po yan at gamutin nyo na po yan ng Ambroxetil 7 days mga kaibon straight. Kapag hindi po hiyang doon sa Ambroxetil, mas maganda ang gawin po ninyo, halimbawa po umaga Ambroxetil, pagka hapon gawin nyo po Primoxil. Yung Primoxil kasi mga kaibon, goods din yon sa mayroong sintomas ng sipon na alaga natin, dahil po meron nakapaloob din doon sa Ambroxetil na yon, ay sa Primoxil lang yon na paracetamol mga kaibon. So okay po yan sa alaga natin ibon na merong sipon. So yan po ang gawin ninyo 7 days straight. Mas maganda Primoxil sa umaga, and then pagka Ambroxetil sa umaga, Primoxil sa hapon, 7 days straight, para makarecover po yung alaga natin. So ganyan lang po ang ginagawa ko mga kaibon. Nagbibigay tayo ng ganyan na antibiotic mga kaibon, kasi yung binibigay natin na Ambroxetil, talagang base po sa karanasan ko, kapag merong mga sipon, halak, yung pisik, yan, nagluluha ang mata, papunta na sa one eye cold yung mga alaga ko, talagang gumagaling naman. Basta maunahan lang natin na magamot. Huwag nating gamutin kapag talagang sobrang lala na, kasi kapag sobrang lala na, yung katawan ng ibon, siya naman yung nanghihina, halos hindi na niyang kaya tumuka, hindi na niyang kaya uminom, kaya mauuwi na lang yan sa pagkamatay. Kaya kapag nakita po ninyo yung alaga natin na talagang merong sintomas, gamutin na agad para makasurvive yung alaga nating ibon. So kapag nakasurvive siya doon sa 7 days, ibalik na natin yung vitamins araw-araw para at least lumakas yung resistensya, gumaling ng tuluyan yung alaga nating ibon. Doon sa mga kaibon natin na nagtatanong, sana po nasagot ko ng maayos ang katanungan ninyo. Paalala lang mga kaibon, hindi po ako eksperto, hindi naman ako doktor pagdating sa ganitong mga pagkakataon. I-share ko lang kung ano ang experience ko, anong klaseng pag-treat ko sa mga alaga kung merong sakit. Once again, itong binibigay nating gamot po ito ng manok, pwede sa kalapate, pwede rin po sa mga baboy, pwede rin po ito sa mga alaga nating ibon. Basta yung dosage talagang hindi natin taasan, babaan natin. Yung pagbigay nito sa mga alaga natin pala mga kaibon, basta kumulay lang po yung tubig, okay na po yan. Halimbawa po, isang pares, kahit mga 2 patak, and then i-shake ninyo, okay na po yan ibigay. Maraming salamat mga kaibon, happy birthday sa ating lahat, God bless po sa ating lahat.